Plano sana ni Yanshan na humingi ng isang sining ng pakikipaglaban mula sa Panginoon ng Desolate Fortress sa kanyang pagbabalik. Ang kahilingang ito ay gantimpalang ipinangako sa kanya matapos siyang manalo sa isang sparring laban kay Maine, ang batang tagapagmana ng Angkang Maria. Ngunit nagbago na ang mga pangyayari. Nakabuo na si Yanshan ng sarili niyang estilo, ang Radiant Sword Style. Gayunman, alam niyang kailangan pa niyang matutunan kung paano lalagyan ng mas maraming tunay na enerhiya ang daloy ng kanyang sining. Bukod pa rito, nais din niyang mas mapalalim ang pangalawang hakbang sa Radiant Wing Step na kanyang pinapaunlad. Hindi rin siya tumigil sa pagsusumikap sa Eternal Blossom Feast Technique. Ngayong nasa kanya na ang Radiant Sword Style at Radiant Wing Step, mga kasanayang dati tila imposibleng makamit, napagtanto ni Yanshan na malayo pa ang kanyang lalakbayin. Hindi siya sigurado kung aling sining ng pakikipaglaban ang pinakaangkop sa susunod niyang pag-unlad, kaya't nagpasya siyang ipagpaliban muna ang kahilingan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nadismaya si Yanshan. Sa kabila ng maraming oras na ginugol niya sa martial arts archives, wala siyang natuklasang inspirasyong makatutulong sa kanyang mga kasanayan. Sa gitna ng pagkabigo, muling sumagi sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Mijin, na dapat niyang gugulin ang kanyang panahon sa martial arena. Ipinaliwanag ni Mijin na malawak ang lupain ng 17 squads ng Divine Sword Corps ng Desolate Fortress at napakaraming oportunidad ang naroon upang mapaunlad ang sarili. Ipinunto ni Mijin na ang mga estilo ng Radiant Demon Squad at Asher Sky Squad, gaya ng Radiant Demon Technique at Asher Sky Sword, ay may magkakaibang katangian. Bawat isa sa 17 martial squads ay maituturing na parang isang hiwalay na sekta, na itinatag ng Imperial Court upang magsilbing bukal ng makabagong sining ng pakikipaglaban. Nilabag nito ang dating panuntunang iwasan ang pakikialam sa mundo ng martial arts. Ipinagdiinan pa ni Mijin na ang Desolate Fortress ay nilikha upang pagtipunan ang mga kasapi at matuto mula sa isa't isa, parang mga ilog na nagsasama-sama sa karagatan. Paalala raw ito sa mga tulad ni Yanshan at sa mga bagong hirang na White Rank Warriors na huwag maging makitid ang pananaw. Sa halip, dapat silang makipagtagisan sa ibang mga mandirigma upang lalo pang humusay. Bitbit ang payong ito, kinuha ni Yanshan ang kanyang espada at lumisan mula sa kanyang silid sa tirahan ng Radiant Demon Squad. Tahimik siyang naglakad sa bulwagan patungo sa martial arena, kung saan karaniwang nagtitipon ng mga bihasang mandirigma mula sa iba't ibang squad. Sa kanyang paglalakad, narinig niyang pinag-uusapan siya ng ilang mga nakatatanda. May mga humahanga sa kanyang mga nagawa, tinatawag siyang lightning genius. May ilan ding tuwirang nagtanong kung totoo nga bang pinugutan niya ng ulo ang mandirigmang may titulong, 8 Fierce Roxias Sword. Alam ng lahat na higit pa sa karaniwang blue-ranked martial artist ang lakas ng elder na iyon, kaya't lalo pang lumaganap ang mga usapan. Bagamat labis ang reaksyon ng mga tao sa kanyang tagumpay, para kay Yanshan, mas madali pa raw ang pugutan ng ulo ang isang tyrant ng sword sect kaysa tiisin ang patuloy na atensyon at mga bulong-bulungan sa loob ng Desolate Fortress. Bukod pa rito, alam na rin ng lahat na tinulungan niya ang mga martial masters mula sa Zangnaan at Mount Hua. Dahil dito, nakita ng iba ang potensyal ni Yanshan na isama sa misyon patungong Shani, lalo't konektado na siya sa dalawa sa 9 na dakilang paaralan ng martial arts. Gayunman, hindi siya gaanong naaaliw sa mga papuri at paghanga. Para sa kanya, mahalaga ang oras, at wala siyang interes sa kasikatan. Buo ang loob niyang tumuloy patungo sa hagdang papunta sa lugar ng pagsasanay. Pagdating niya sa itaas, saglit siyang huminto upang damhin ang lawak ng tanawin sa kanyang harapan. Napakalawak ng lugar, nakamamangha. Maging ang maliliit na viewing platforms ay maayos ang pagkakaayos upang makita ang buong paligid. Kalat-kalat sa field ang mga hindi pamilyar na mandirigma, abala sa kani-kanilang pagsasanay, at lahat ng mata ay nakatuon sa gitna. Nang sundan ni Yanshan ang kanilang tingin, nasalayan niya ang samot-saring martial techniques na ilan ay ngayon lamang niya nakita. 2 white-ranked warriors ang kasalukuyang nagsasagupa gamit ang kanilang fist martial arts habang pinanunod sila ng iba pang white-ranked. Hindi kalayuan, ang mga blue-ranked martial masters ay nag-e-ensayo ng kani-kanilang sword techniques, sinusubok ang kanilang galing sa isa't isa. Ang lahat ng mandirigmang ito,
mula sa iba't ibang squad, ay nagsama-sama sa napakalawak na lugar upang palayain ang kanilang kakayahan at matuto mula sa isa't isa. Sa gitna ng eksenang iyon, may tumawag kay Yenshen. Isang iskolar na nasa katanghaliang gulang, na madalas makita sa bulwagan ng sparring, ang lumapit sa kanya. Ngayon lamang niya nakita si Yenshen kaya't agad siyang nagtanong kung sino ito. Sa tugon, magaan na tinanong ni Yenshen kung ito na nga ba ang lugar ng martial arts training. Agad itong kinumpirma ng lalaki. Pinagmasdan niya ang batang mandirigmang nakasuot ng bughaw, ngumiti, at sinabi na si Yenshen nga siguro ang tinatawag na lightning genius. Maayos niyang ipinakilala ang sarili bilang si Ju mula sa General Administration Office. Tinugon naman ito ni Yenshen nang may paggalang bago muling ibinalik ang kanyang pansin sa mga nagaganap na laban. Sa mga sandaling iyon, hindi pa gaanong kilala ng marami ang dugong-ma na dumadaloy sa katawan ni Yenshen. Ang kanyang malamig at tahimik na asal ay hindi bunga ng kaabangan, kundi resulta ng kanyang walang humpay na pagsusumikap para sa pag-unlad, palaging may kamalayang tumatakbo ang oras. Habang iniisip niya ito, lumapit si Duisa at muling nagsalita. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mabuting intensyon at binanggit niya na marami na siyang narinig tungkol sa Lightning Genius ng Radiant Demon Squad. Ikinwento ni Duisa na nakarating sa General Administration Office ang mga balita mula sa Desolate Fortress, kung saan masusing binabantayan ng mga opisyal ang mga kapuri-puring tagumpay. Idinagdag pa niya na tunay na kahanga-hanga ang mga nagawa ni Yenshen. Pagkatapos, bahagyang yumuko si Duisa at ibinulong ang isang lihim kay Yenshen. Napukaw ang interes ni Yenshen kaya't mas binigyang pansin niya ang sinasabi ng opisyal. Ipinaliwanag ni Duisa na kahit isang simpleng misyon lang ang matapos ni Yenshen, sapat na ang merit na kanyang makukuha upang makasama sa pagsusulit para sa promosyon sa pagiging isang opisyal na Blue-ranked Martial Master. Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Yenshen ang kanyang emosyon. Napabulalas siya ng isang maikling taos-pusong reaksyon. Bagaman unang hakbang pa lamang ito patungo sa kanyang pinapangarap, ito ay malinaw na senyales ng progreso, isang bagay na matagal na niyang hinahangad. Matagal na niyang alam na malaki na ang kanyang naipong merit, ngunit ang marinig ito mula mismo sa mga opisyal ay may ibang bigat. Umiti si Duisa at maagang binati si Yenshen sa kanyang nalalapit na promosyon sa Blue Rank. Pagkatapos ay muling tumingin sa arena at binati siya ng maligayang pagdating sa training ground, sabay banggit na tila kapaki-pakinabang ang kanyang tungkulin ngayon sa pamamahala ng lugar. Itinuro niya ang isa sa mga lugar ng sparring at nagtanong kung hindi raw ba ito magiging kawili-wiling panuurin, lalo na't may batang tagapagmana na nakikipaglaban. Automatikong sinundan ni Yenshen ang kanyang turo, litong-lito kung sino ang tinutukoy na tagapagmana. Ngunit nang mapako ang kanyang tingin sa labanan, nakilala niya agad ang nakikipagsagupa. Isang pamilyar na anyo ang kanyang nakita, ang batang tagapagmana ng pamilya Ma, kasalukuyang nakikipaglaban sa isang martial artist na gumagamit ng palm techniques. Suot nito ang isang puting uniforme na may berdang karakter ng Desolate. Agad na nakilala ni Yenshen ang kabataang iyon bilang malayong kamag-anak, ang tagapagmanang inampu ng kanyang lolo sa ina, si May Anak. Siya ang napiling maging tagapagmana ng pamilya Maria. Bukod sa angking talino sa martial arts, kapansin-pansin rin ang kaakit-akit nitong anyo. Habang pinagmamasdan ni Yenshen ang laban, muling nagsalita si Duisa at sinabing marami ang humahanga sa batang tagapagmana ng pamilyang Maria. Naipanalo raw nito ang sunod-sunod na laban kontra sa iba't ibang white-ranked warriors sa training ground. Dagdag pa ni Duisa, mas kamangha-mangha ito kung iisiping wala pang isang buwan mula nang makapasa ang batang tagapagmana sa Desolate exam. Dahil sa kanya, naging masigla at abala ang paligid ng pangunahing kuta. Sa mismong pagwawakas ng sinasabi ni Duisa, biglang umatras si Main, pinagsama ang lakas ng kanyang tunay na enerhiya, at inipon ito sa kanyang dalawang palad bago ibinuga sa isang matinding palm strike patungo sa kalaban. Natapos ang sparring session sa isang napakabagsik na atake. Napatingala si Main at napansin si Yenshen na nanunood. Nagbago agad ang ekspresyon ng kanyang mukha nang magtagpo ang kanilang mga mata, malinaw ang halong damdamin. Lumapit siya kay Yenshen at tinanong kung nais nitong makipaglaban muli.
Ngunit higit pa sa galit at hiya ang naroon sa kanyang tinig, may mas malalim pa. Tahimik siyang tinignan ni Yenshen, pinagmasdan ang inampun na apo ng kanyang lolo sa ina, bago siya tinanong kung ano ang pangalan niya. Bahagyang napahiya si Maine ngunit agad namang ipinakilala ang sarili. Ipinaliwanag niyang hindi pa sila formal na nagkakilala, kahit pa noon ay nagharap na sila sa harap ng Panginoon ng Desolate Fortress at ng Purple Rank Desolate Master. Sa labang iyon, buong tapang na hinarap ni Maine si Yenshen ngunit tuluyang nabigo. Ikinwento niya na maraming aral ang kanyang natutunan mula sa pagkatalong iyon, at humiling siya ng isa pang pagkakataon. Tahimik na pinag-isipan ni Yenshen ang kanyang mga sinabi. Alam niyang bagaman madali nitong natalo ang ilang white rank na mandirigma, nanatili pa rin ang paggalang nito sa kanya. Ang pagbabagong ito sa asal ni Maine ay tila totoo, parang may nagbago sa kanyang kalooban. Muling nanambalik sa alaala ni Yenshen ang laban nila, kung saan una niyang nabuo ang Eternal Blossom Feast. Napaisip siya kung maaari kayang makatulong si Maine upang mas mapaunlad ang Radiant Sword Style. Ngunit sa huli, naunawaan niyang hindi maaaring punan ang balangkas ng isang banal na sining gamit lamang ang mababaw na inspirasyon. Isa itong martial art na may banal na pinagmulan, hango sa landas ng isang tunay na swordmaster. Sa sandaling iyon, dumampi ang banayad na simoy ng hangin, at bahagyang kumampi ang suot ni Yenshen. Hindi nila namalayang lumapit na si Chung Miang. Tahimik siyang lumapit at tumingin kay Maine. Lalong sumigla ang mukha ng batang tagapagmana nang makita niya ang isang blue-rank master. Sa magaan na tono, nag-alok si Chung Miang ng isang laban kay Maine. Hindi naman ito isang taong inaatrasan ang hamon, kaya't agad siyang pumayag at masiglang tinawag ang martial moniker nito, ang Azurai Sword Demon. Napatawa si Chung Miang sa bansag na iyon at itinama ito na may ngiti sa labi, sabay sabing, isang mata na lang ako ngayon. Kahit natatakpan ng itim na piraso ang kanyang kaliwang mata, nagsalita si Chung Miang sa masigla at magiliw na tono. Magalang niyang tinanong ang kanyang nakababatang kasama kung maaari ba siyang maunang lumaban. Sa halip na tumanggi, tinanong ni Yenshen kung madalas ba talagang bumisita sa lugar ng pagsasanay ang kanyang senior. Tumango si Chung Miang at sinabing totoo ito, kahit na aminadong tila pinipilit lamang siyang pumunta. Ipinaliwanag niya na kung hindi siya magpapatuloy sa pagsasanay, tiyak na mahuhuli siya sa husay, lalo pat ang Desolate Fortress ay panang mga halimaw sa larangan ng martial arts. Naisip ni Yenshen na maaaring may kinalaman sa pagkawala ng mga senior ni Chung ang kanyang kasigasagan. Kinumpirma ito ni Chung at ipinaliwanag na kailangang muling iayon ng kanyang katawan ang kanyang mga pandama, lalo na't kalahati na lang ang kanyang paningin. Nang maunawaan ito, hindi na nag-atubili si Yenshen at pinayagan si Chung na maunang makipagsagupaan sa kanyang katunggali. Sa kabilang banda, nakita sa mukha ni Mai ang labis na kasab-ikan, isang bihirang pagkakataon na makasparring ang isang tunay na bihasang mandirigma. Pareho silang may angking galing at babagay na maging magkaparehas sa pagsasanay. Habang magkasabay na naglakad ang dalawa patungo sa arena, nagsalita si Du Yuan. Sinabi niyang tila may katotohanan ang mga bulong-bulungan, ang Azurai Sword Demon ay nakikitungo sa mga tao batay sa kanilang talento. Nagtaka si Yenshen at nagtanong kung ang tinutukoy ba niya ay si Senior Chung. Ipinaliwanag ni Du Yuan na si Chung Miang ay kilala bilang isang malamig na tao. Ayon sa mga tala at usap-usapan, may mataas at walang awang pamantayan si Chung, lalo na sa mga martial artists na hindi karaniwang mamamayan. Mas lalong hindi umano siya nagpapalampas sa mga hapokritong kasapi ng mga Orthodox sect, marami raw sa mga ito ang nawalan ng ulo dahil sa kanya. Napaisip si Yenshen na katulad niya, marahil ay may malalim ding dahilan si Chung sa pagpasok sa Desolate Fortress, lampas pa sa simpleng layuning protektahan ang mga mamamayan. Dagdag pa ni Du Yuan, ito raw mismo ang dahilan kung bakit tinaguri ang Sword Demon, si Chung Miang, dahil sa kanyang matinding pamantayan. Ngunit hindi maiwasan ni Yenshen na maguluhan. Hindi niya nakita ang sinasabing kasamaan kay Chung. Sa katunayan, naging mabait ito sa kanya at maging kay Wong. Tahimik niyang naibulalas na hindi niya namalayan ang pagiging istrikto ni Chung. Ayon kay Du Yuan, malamang na dahil sa pambihirang talento ni Yenshen kaya hindi siya naranasan nito.
Dagdag pa niya, karamihan sa mga blue-ranked masters ay iniiwasan si Chung hanggat maaari, lalo na ang mga white-ranked warriors. Kasunod nito, narinig ang pag-click ng dila ni Du Yuan habang pinagmamasdan ang mabilis na pagtatapos ng laban ni Chung Miang at Mai. Isang mabilis at eksaktong palo ng palad sa solar plexus ni Mai ang nagpabagsak dito, hindi man lang tumingin si Chung. Makinis at walang bahid ng pag-abuso ang teknik, malinaw na layunin nitong ituro ang tamang anyo kay Mai. Napansin ni Du Yuan na hindi ito pambubuli ng isang mataas na ranggong mandirigma sa mas nakabababa. Samantala, napansin ni Yan Shen na tila natutunan ni Chung kung paano punan ang kanyang bulag na bahagi gamit ang pakiramdam sa enerhiya, isang palatandaan ng kanyang napakataas na antas sa martial arts. Pagkatapos ng kamanghamanghang teknik, napaluwa ng dugo si Mai. Ilang saglit lang, bumagsak ito sa lupa, hirap nang ipagpatuloy ang laban. Ngunit imbes na pilitin ang sarili na bumangon at magbigay galang, nanatiling nakahiga si Mai. Kaagad napansin ni Chung Miang na tila may napagtanto si Mai mula sa teknik na iyon kaya hindi na niya ito ginambala. Unti-unting lumitaw ang isang munting ngiti sa labi ni Mai habang naupo siya ng nakatawang, senyales na naliwanagan siya. Tahimik siyang nanatili roon, walang kahit anong istorbo. Ang Desolate Fortress ay tunay ngang isang lugar kung saan ang bawat kasapi ay maaaring makamit ang kapayapaan ng isipan. Sa pananatili ng kanilang Panginoon sa loob ng ligtas nitong silid, ito na marahil ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo ng martial arts. Habang pinagmamasdan ni Yan Shen si Mai na nagmumuni-muni, naramdaman niya ang isang kakaibang kabab ang loob, isang damdaming bihira niyang maranasan, kahit pa sa loob ng Zhong Family Manor. Palibot ni Mai ay mga bantay ng mapamilya at mga bihasang mandirigma, ngunit nanatili itong nakapikit at same time na ninanamnam ang kanyang natutunan. Sa mga sandaling iyon, natanto ni Mai ang tunay na diwa ng teknik na ipinamalas ni Chung. Mula sa likuran, muling lumapit si Chung Miang, nakasuot ng dumadaloy na asul na balabal, at mahinahong sinabi na si Mai ay hindi basta-basta mangmanggaya ng inaakala ng marami. Kahit nawala ng isang mata, nanatiling magiliw at mabait si Chung kay Yan Shen, walang bahid ng sama ng loob o galit. Dito tuluyang lumubog sa puso ni Yan Shen ang diwa ng Desolate Fortress. Si Chung Miang, sa kabila ng kanyang pinsala, ay hindi nawala ng galing. Samantalang si Mai, na dating isang mayabang na binata, ay bigla na lamang naging mapagpakumbaba at bukas sa kaliwanagan. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging bahagi ng Desolate Fortress, isang samahan ng mga mandirigmang pinanday sa buhay at kamatayang karanasan, nagsama-sama sa ilalim ng iisang panata, ang maging sandata ng imperyo at ipagtanggol ang mga karaniwang mamamayan sa mapanganib at ligaw na mundo ng martial arts. Pagbalik ni Yan Shen sa pavilion ng Radiant Demon Squad, agad siyang nilapitan ni Mijin upang talakayin ang isang mahalagang bagay. Ibinunyag ni Mijin na nais ng pinuno ng Desolate Fortress na ipagdiwang ang coming of age ni Yan Shen sa isang natatanging paraan. Nang tanungin ni Yan Shen kung mismong Desolate Fortress ang magsasagawa ng seremonya, tahimik lamang na tumango si Mijin, dahilan upang mapakunot ang noo ng binata sa pag-iisip. Kaya't diretsahan niyang tinanong kung kailan ang susunod nilang misyon. Napabuntong hininga si Mijin at ipinaliwanag na personal na inayos ng pinuno ng Desolate Fortress ang seremonya bilang pagkilala sa talento at potensyal ni Yan Shen. Ngunit nanatiling tahimik si Yan Shen, hindi niya mabasa ang iniisip ng pinuno. Kung totoong kinikilala nito ang kanyang kakayahan, hindi ba't mas mainam kung ibinigay na lamang direkta sa kanya ang bunga ng World Tree? Hindi pumasok sa isip niya kung kaya ba talaga niyang dalhin ang kapangyarihang taglay ng prutas mula sa banal na punong iyon. Hindi siya nais umasa sa mga hangkag na pag-asa. Tahasan niyang sinabi na wala siyang ganang dumalo sa seremonya. Idinagdag pa niyang sa loob lamang ng 2 oras, kaya na niyang unawain ang 12-dosenang baryasayon ng mga teknik sa espada, kaya't mas pipiliin niyang magsanay kaysa lumahok sa seremonya. Ngunit sumagot si Mijin na tila kilalang-kilala ng pinuno ng Desolate Fortress si Yan Shen, higit pa marahil sa pagkakakilala ni Mijin sa sarili niyang pamangkin. Ayon kay Mijin, tila inaasahan na ng pinuno ang magiging tugon ni Yan Shen, kaya iniatas nito sa kanya na ibalita ang gantimpala para sa seremonya.
Ang gantimpala ay walang iba kundi ang Thunder Immortal Treasure Wine, isang alak na hindi maihahalin tulad sa alinmang mahiwagang gamot sa mundo. Isang tagay lamang ay sapat upang makamtan ang mahabang buhay na walang sakit. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding interes si Yenshun. Naisip niyang kung totoong ganoon ito kabisa, baka nga kaya nitong linisin ang mga bar adong Meridian, isang karaniwang suliranin kahit sa mga bihasang mandirigma. Tahimik niyang inisip kung totoo ngang maaaring magdulot ito ng mahabang buhay at baka pa nga mapabagal nito ang pagbubukas ng Biwi Acupoint. Bagaman wala siyang matayog na inaasahan, hindi rin niya kayang balewalain ang mga salitang iyon. Nagbago ang kanyang saloobin at tinanggap niya ang paanyaya. Gaya ng inaasahan ni Majin, mulat na mulat ang pinuno ng Desolate Fortress sa pagtanggi ni Yenshun. Ipinaliwanag ni Majin na iisa lamang sa lahat ng sasali sa seremonya ang maaaring makainom ng alak. Ang seremonya sa Desolate Fortress ay hindi simpleng ritual, ito ay isang plataporma upang iangat ang sarili sa pamamagitan ng martial arts. Karaniwan, ito'y paligsahan ng mga kabataang hindi pa naaabot ang puting ranggo. Ngunit ngayong taon, iba ang sitwasyon. Ayon kay Majin, may mga kilalang mandirigmang puting ranggo mula sa prominenteng mga pamilya ang sasali, mga pamilyang batid ang presensya ni Yenshun. Hindi man lang natinag si Yenshun sa balita ng posibleng kompetisyon. Buo ang kanyang loob nang sagutin si Majin na wala siyang dapat ipag-alala. Wala siyang pakialam sa nababagabag na ekspresyon ni Majin. Sa totoo lang, ni minsan ay hindi niya alam kung posible ba talagang mapabagal ang pagbubukas ng Biwi Acupoint kahit kaunti. Ilang araw matapos nito, dumating ang araw ng seremonya. Sa malawak at marangyang bulwagan, naupo si Yanji sa dulo ng mataas na upuang nakaayos sa magkabilang gilid ng bulwagan. Napailing ito at mahinang nagbulalas na muling nakialam ang pinuno ng Desolate Fortress. Hindi na niya kailangang sabihin pa, naunawaan ni Majin na nais ng kanyang ama na idaos ang coming of age ni Yenshun sa mismong pangunahing tahanan. Magaan lamang ang tugon ni Yanji, animoy walang pakialam, at sinabing hindi yun usapin ng dangal. Tahimik na naupo sa hapag ang pinuno ng mapamilya at ang kanyang anak na si Majin, na sa hindi malinaw na kadahilanan ay hindi may talaga bilang susunod na pinuno ng pamilya. Nagsimula ang seremonya. Ang mga kabataang lalaki ay sumunod sa ritual na malayo sa kalakaran ng mga seremonyang iskolar. Kitang-kita na ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga mandirigma ang siyang nagbigay ng kakaibang diwa sa okasyon. Maayos silang pumwesto sa entablado. Ang pinuno ng Desolate Fortress, nakasuot ng ceremonial na kasuotan, ay siya mismong naglagay ng mga cap sa ulo ng bawat isa. Sa 25 kalahok, 3 lamang ang mga puting ranggo. Karamihan ay lumaki sa Desolate Fortress mula pagkabata. Ang mga tulad ni Yenshun at Mai, na pumasok sa pamamagitan ng Desolate Exam, ay mga natatanging kaso. Matapos haplasin ang cap ni Yenshun, dahan-daang bumuka ang pulang labi ng pinuno ng Desolate Fortress upang magbigay ng pagbati. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang mga labi, tanda ng time na pagkilala. Habang bumalik na ito sa kanyang upuan, mariin niyang sinabi na ang Lightning Genius ay hindi kukuha ng courtesy name. Ang pahayag na iyon ay malinaw na nagbigay linaw na si Yenshun ay hindi gagamit ng bagong pangalan sa kanyang pagtanda. Kadalasang ginagawa ito ng ibang mga mandirigmang maagang binigyan ng titulo, ginagawang formal ang kanilang bansag bilang pangalan sa pagiging adulto. Para kay Yenshun, ang bansag na Lightning Genius ay hindi na lamang simpleng palayaw. Isa na itong pangalan na dadalhin niya habang buhay. Nakita sa mga tagapanood ang tahimik na pagsang-ayon. Nang matapos ang seremonya, nagsimula ng magbulungan ang mga tao. Marami sa kanila ay naroon lamang upang maglibang at makisaya sa okasyon. Sa isang bahagi ng lugar, may 2 martial artist na may ranggong asul ang tahimik na nag-usap. Isa sa kanila ang nagsabi na iyon na ang huling bahagi ng seremonya. Ang isa naman ay nagtanong kung sino kaya ang makakainom ng alak ngayong taon. Iminungkahi ng una na kung batay sa mga nagawa ang batayan, kakaunti lamang ang mga White Robe Warriors na maaaring ipantapat kay Lightning Genius. Pinuri nila si Yenshun, na patuloy na kumikilos ng walang pahinga. Binanggit nilang kahit ang kilalang malamig na si Namong Wash ay kamakailan lang nakatapos ng kanyang unang malaking misyon.
May halong pananabik sa kanilang tinig. Samantala, si Yanshan, na naroon lamang bilang isa sa mga bisita, ay abala sa pag-iisip kung may maitutulong sa kanya ang alak, ang lalaking laging hinahabol ng oras. Lalong lumakas ang pananabik ng lahat nang makita ang pagpapakita ng lakas mula sa mga pangunahing pamilya ng Marshall sa loob ng Desolate Fortress. Ang mga potensyal na tagapagmana ng pamilyang Ma at Shin ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Di nagtagal, itinaas ng pinuno ng Desolate Fortress ang isang marangyang bote at nagsali ng alak sa isang tasa, ang Thunder Immortal Treasure Wine. Pagkakita ni Yanshan sa tagpong iyon, tila nagbalik ang sigla sa kanyang mga mata. Kahit masulyapan niya ang malalim na berdeng tingin ng pinuno ng Desolate Fortress, nanatili siyang matatag. Mula sa kinatatayuan ng babae, itinaas nito ang tasa at inihayag ang alak bilang handog na pagdiriwang para sa lahat ng dumalo. Alam ng lahat na isa itong pagsubok, ngunit ang pagkakataong matikman ito ay isa ng malaking biyaya. Matapos iyon, idineklara ng pinuno ng Desolate Fortress na ang alak ay mapupunta sa kung sino mang makakakuha nito muna, isang bukas na hamon sa sino mang may kakayahang angkinan ito. Sa mismong sandaling iyon, dahan-daang lumipad ang kanyang kasuotan at tila lumitaw ang isang ilusyon habang ang alon ng enerhiya ay lumaganap mula sa buong katawan niya. Isang napakalakas na momentum ang bumigkis kay Yanshan. Agad na naramdaman ni Yanshan na parabang hinihila siya papasok sa isang malalim at malapot na latian. Ang isang hakbang ay naging mabigat, halos katatawanan na lamang sa kanya ang pakiramdam. Ngunit ito ay maliit na bahagi pa lamang ng tunay na lakas ng pinuno. Yaong mga hindi pa ganap na martial artist ng Desolate Fortress at walang puting rango ay tinangay pa atras at napabagsak. Wala sa kanila ang nagtamo ng panloob na pinsala, senyales ng lubos na kontrol ng pinuno sa kanyang kapangyarihan, isang antas na tinatawag na divine skill. Tatlo lamang ang natirang nakatayo, si Yanshan, si Ma, at isang batang mandirigma mula sa pamilyang Shin. Silang tatlo lamang ang may ranggong puti sa loob ng kuta. Napahawak si Ma sa tuhod at napadaing sa sakit. Ang batang mula sa pamilya Shin ay nanatiling nakatayo ngunit hindi na makagalaw. Tanging si Yanshan lamang ang nanatiling matatag, maingat na naghahanda para sa susunod na hakbang. Ramdam niya ang mahiwagang hangin na nagmumula sa buong katawan ng pinuno. Ang mga alon ng momentum ay tila nagpapasibol ng bagong kidlat sa kanyang isipan. Habang parang hinihigop ang kanyang kaluluwa sa titig ng pinuno ng Desolate Fortress, kusa namang bumalik sa kanyang isipan ang mga sinaunang teknik upang wasakin ang mga harang ng enerhiya. Maingat na tumapak si Yanshan pasulong. Hindi ito ang Radiant Wing Step. Isang simpleng hakbang lamang ito, ngunit ganap na umaayon sa enerhiya ng paligid. Ito ang tinatawag na komunyon. Isang langit na bughaw na liwanag ang dumaan sa kanyang paningin. Iba ang layunin nito. Ang unang hakbang ng Radiant Wing Step ay dinisenyo upang lumikha ng puwang. Napansin sa mukha ng mga tagapanood ang pagkabigla. Walang nang ahas magsalita, tanging mga hikbi at paghinga ang narinig. Ang mga alon ng enerhiya, bagamat walang kulay, ay kumalat sa lahat ng direksyon, marahang itinulak palayo ang hangin ng enerhiya mula sa pinuno. Patuloy na lumapit si Yanshan, dala ng kanyang mga paa ang walang kulay na tunay na enerhiya upang mabawasan ang distansya. Umiti ang pinuno ng Desolate Fortress tila tinatanggap ang hamon ni Yanshan. Batid ng pinuno ang ulat tungkol sa pagbuo ni Yanshan ng Radiant Wing Step upang maiwasan ang Majin Strike. Nais niyang makita kung hanggang saan na nga ba umabot ang teknik ni Yanshan. Ito ay pagsusulit para lamang sa kanya, kung kaya na ba niyang gawin ang ikalawang hakbang ng Radiant Wing Step Art. Ngayon ang tamang pagkakataon. Kailangang ganap niya itong maipakita. Mula sa kanyang pagtapak, kumalat ang enerhiya sa paligid. Ang ikalawang hakbang ng Radiant Wing Step, isang teknik sa pagkilos na kayang hiwain ang momentum at magsara ng distansya, ay kabaligtaran ng unang hakbang. Sa gitna ng kanyang kilos, tumilapon ang kanyang sombrero at lumipad ang kanyang mahabang buhok sa hangin. Sa isang matibay na tunog ng pagtapak, humarap siya sa mismong pinuno ng Desolate Fortress. Dahan-daang bumagsak ang kanyang mahabang itim na buhok, hibla bawat hibla. Si Maan ay nagawang makagawa lamang ng isang hakbang. Ang batang mandirigma mula sa pamilya Shin ay halos hindi na makatayo,
habang ang iba pang mga dumalo ay naitulak palayo. Tanging si Yanshun lamang ang nakarating sa harap ng sinaunang nilalang. Si Mijin at Yanjak ay nanatiling tulala sa tagpong nasaksihan. Kita sa mukha ni Maan ang pagkabigla ng masaksihan niyang nalampasan siya ng kanyang kaedad. Hindi pa tiyak kung sinadya nga ba ng pinuno ng Desolate Fortress na lumikha ng ganoong sitwasyon upang itulak si Yanshun. Maaaring ito'y bahagi ng pagtuturo niya bilang isang pinuno sa ilalim o baka naman si Yanshun mismo ang nakabuo ng bagong teknik dahil kinakailangan ng sandali. Kaunti lamang ang pagngiti ng pinuno ng Desolate Fortress habang nagsalita siya kay Yanshun. Pinayagan niyang tikman nito ang alak. Walang ipinakitang labis na kasiyahan si Yanshun habang magalang niyang tinanggap ang tasa. At sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Biglang sumigaw si Masi Ian, tinawag si Yanshun bilang ang itinakdang maging kataas-taasan. Ipinaliwanag niyang lahat ng martial artists ay nangangarap tulad niya, isang papuri sa pambihirang talento ni Yanshun. Nagulumihanan si Yanshun sa mga sinabi ng tagapagmana ng pamilya Maria. Bahagyang iniliko niya ang ulo upang makinig pa ng mas maigi. Hinayaan lamang ng pinuno ng Desolate Fortress ang tagpo. Wala siyang naramdamang masamang balak mula sa kabataang si Maan. Idineklara ni Maan na napagpasyahan niyang sundin ang huling habilin ng kanyang lolo. Hinikayat niya si Yanshun na huwag magtatag ng sariling sekta, lahi, o alyansa. Sa halip, sa tulong ng pamilya maaari raw maabot ni Yanshun ang mas matayog na tagumpay. Namumula ang mga mata ni Mai habang malakas niyang hinimok si Yanshun na hangarin ang pagiging pinuno ng pamilya Maria. Tuluyan ang napatunganga si Yanshun sa kanyang narinig. Sa isang pampublikong okasyon na tulad nito, kahit ang mga tamang salita ay dapat binibigkas ng may pag-iingat. Sa mahinahong tinig ay tinanong niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Mai. Sinagot siya ni Mai ng isang hamon na magtakda ng araw upang muling magduelo. Bagamat hindi angkop ang panahon ng paanyayang iyon, walang galit na kasama sa mga salita ni Maan. Nais lamang niyang magkaroon ng patas na laban kay Yanshun para sa pamumuno ng pamilya sa hinaharap. Hinihiling niyang talunin siya ni Yanshun at formal nang kunin ang kanyang lugar. Walang sinuman sa mga dumalo sa seremonya ang nagsalita. Isa itong usaping pampamilya. Bagamat may apelyidong Jong si Yanshun, siya ay tuwirang inapo ng pamilya Maria. Anak siya ng anak na babae ni Yanji at kapatid ni Maine. Samantalang si Maan naman ay ampon ni Yanji. Mananatiling palaisipan kung ang mga sinabi ba ni Maan ay tunay na mula sa kanyang sarili o bunga ng pamimilit ni Yanji. Batid ng pinuno ng Desolate Fortress na si Yanji ay malayo na sa kanyang dating antas bilang mandirigma at hindi niya lubusang nauunawaan ang konstitusyon ni Yanshun. Gayunman, nasa kamay pa rin ni Yanshun kung nais niyang ipabatid ito sa kanyang lolo, kaya't may mga limitasyong ipinataw ang pamilya sa pagsuporta sa kanya. Ang kabataang tinutukoy, ang tagapagpakita ng Lotus Manifestation sa hinaharap, ang susunod na mandirigmang may Divine Sword, ang Lightning Genius, na si Yanshun, ay isang binatang hinahabol ng panahon. Iilan lamang ang nakakaalam ng tunay niyang konstitusyon. Ang kanyang agarang layunin ay maging isang purple-ranked martial master na karapat-dapat tumanggap ng bunga ng mundo.